Hindi pa yun. Yan. Okay. Thank you, Rona. Yeah. Good evening, everyone. So let's put ourselves in the presence of the Lord. Heavenly Father, we just want to thank you for this wonderful evening na ginather mo po kami together sa FA Masterclass for tonight. And we pray na maging open yung mga minds namin, Lord God, and maging tama po yung heart namin, yung attitude namin sa pakikinig na mai-absorb namin and matutunan namin, Lord, lahat ng mga ituturo po ni UNRR. And we pray na bigyan mo din po kami ng wisdom kung paano po namin i-apply yung lahat na matututunan namin for tonight and even sa mga succeeding pa na mga pag-aaralan namin, Panginoon. And we also pray, Lord God, na as we have this FA Masterclass ngayong gabi, we pray na maging instrument kami, Panginoon, for change sa lives, hindi lang ng mga families namin, but even sa lives ng families na ini-ensure po namin na mapoprotektahan through us, Panginoon. And we pray na i-bless mo po yung works of our hands and i-bless mo din po, Panginoon, yung mga kasama po namin na hindi pa po napauwi pa lang po, yung mga nakapila pa para bumoto. And we pray na mas madagdagan pa po, Panginoon, yung mga makakapunta ngayong gabi sa FA Masterclass, even sa mga teammates po namin. And Lord, we just want to pray na i-bless mo po yung work of our hands, i-bless mo po yung mga gagawin pa po namin, and ikaw po, Panginoon, yung mag-glorify sa lahat ng gagawin namin, Panginoon. And we just want to thank you for this evening, and we just want to give you praise, we give you glory. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Thank you so much, Rona. Yan, for leading our prayer. Ayan, salamat, Rona. Yan, maganda yung prayer niya, no? Give us pure intention. Ah, so, sige, start na tayo. Okay. Meron ba akong kasamang ko UM today? Wala. Core leaders. Okay. Ayan, si JUM Eros nandito. Co-host ko lang. Sino pa? Core leaders. I'll make you co-host. Host ko na rin si Rona. Ayan. So, pa-help na lang ako if ever lang na merong hindi nakamute or whatnot. Okay lang ba? Okay. So, Yes, lahat sir. ba nasa bahay na? O, ilan-ilan lang yung wala sa bahay. Alright. Perfect. So, sige, start na tayo, guys. So, thank you again for that prayer. Okay. Okay, guys. Eto na. Sino sa inyo gusto talaga close yung lahat ng makakausap mo, close yan, sure close. Yung kukuha talaga sa'yo. Yan, type me. Meron akong bibigay sa inyong sikreto. Okay? So, lalabas ka dito sa FA Masterclass na ito na mas magaling na servicing advisor. Okay? So, syempre guys, para makamit mo yan, you have to have 50% client knowledge and 50% product knowledge. Okay? Meaning to say, kilala mo yung client mo, alam mo yung need niya. Alam mo yung problema niya at alam mo yung solution that you will provide. Okay? Naintindihan? Okay. Ngayon, syempre, hindi lang alam mo, kilala mo lang yung client, kailangan alam mo rin yung products natin. Okay? What does it mean? Kapag may tinanong sa'yo, dapat alam mo sagutin. Okay? Kasi once na hindi mo nasagot ang question ng client, ikaw, kapag mayroong kang kausap, tapos hindi ka nasagot, anong mararamdaman mo? Parang, ay, nakaka-turn off, tama? Ay, parang, hindi ako masyadong confident sa kanya. Talaga bang ito ang deserve kong servicing advisor for my life? Na magko-commit ako for my entire life na maghulog tapos siya yung mag-aasikaso? Tatagal ba to kung ganito? Parang gano'n, no? Always remember this, guys. They may not remember what you said, but they will always remember how you made them feel. So kung naparamdam mo sa kanila na, client, actually, talagang ginagawa ko ang lahat para maging magaling. Okay? Alam mo, client, nag spend ako ng May 1 ko.
Oo, para mag-aral at maging magaling, maging isang master na servicing advisor. O dapat maramdaman niya ng client mo, 'di ba? Paano niya 'yan mararamdaman kung pag may tinanong sa'yo, hindi mo nasasagot? Okay? So diyan tayo pupunta. 'Yan yung mapag-aaralan natin tonight. We will talk about riders or yung mga benefits. Okay? Ano ba itong mga benefits na to? Okay, question. Kapag ba ikaw nagta-client meeting, you make sure na-explain mo ng mabuti yung mga benefits or yung mga riders na nilalagay mo sa kanilang plan. Yes or no? Oh, 'di ba? More than the amount, yung coverages nila, dapat ini-explain mo rin ng mabuti. Ano yung ibig sabihin ng mga benefits na to and paano sila mako-cover. Okay? So simply put, kapag nag-explain tayo, tama, client, itong superior product po namin, sa dalawang portion po na pupunta yung inyong hinuhulog. Tama? If something happens, client, portion of your income, hinuhulog po natin na pupunta siya saan? Sa insurance. Tama? Meron po kayong guaranteed benefit whatever happens. If something happens, meron po kayong guaranteed benefit. If nothing happens naman po, client, meron po tayong investment. 'Di ba? Na magtutulong po sa atin to sustain our policy. Okay? Pwede nyo rin po yung withdrawin as to your preference. Kung gusto nyo pong gamitin in the future, nasa sa inyo naman po. Pera nyo naman po iyan. Okay? So this is what we do. We protect your money while growing your funds at the same time. Diba? We secure you while we grow your funds at the same time. Ngayon, client, ganito po yan. O, dapat guys, bigyan ko kayo ng overview para hindi ka malito. Okay? Yung guaranteed benefit ng client, okay, may validity siya. Or sabihin na nating effectivity. Once na approve yung policy ni client, effective immediately yung life insurance, yung death benefit. Okay, yan lagi nating sinasabi, client. Pag po tayo na-approve and something happens to us, the next day, halimbawa, effective immediately po yung death benefit. Okay, same with accident. Okay, yung disability po, 6 months, dapat permanently or totally disabled po tayo. Okay? Critical illness po, may waiting period po tayong 3 months and hospitalization 1 month or 30 days. Okay? So, guys, ito yung effectivity. Tandaan ha. O, screenshot nyo na para hindi kayo malito. Okay? Ito yung effectivity. As to the validity naman, ito. Or expiration na tinatawag. Client, actually, yung life insurance po natin, covered po tayo hanggang mag 100 years old po tayo. Okay? Yan yon, yan yung hanggang 100 years old. How about yung accident? Client, actually, ang accident po hanggang 73 years old. Okay, disability and critical illness hanggang 70. Hospitalization po hanggang age 65. Okay, o screenshot mo na yan. Okay, so sa investment naman, pwede pong sa stocks, pwede rin sa bonds. Depende po sa appetite nyo as to your investment profile. Okay? So, malinaw guys. Ito, overview lang siya or preview nung madalas nating ini-explain kay client. Okay? Ngayon, iisa-isay natin yan actually. O, gusto nyo ba yon? Ang question ko muna sa inyo, halimbawa, nakakita ka ng ganito, sabi ni UM. Oh, ayan, Esperanza, sabi ni UM mo. Ito one pager ng para sa client mo. Kaya mo na ba tong explain sa kanya? Kasi hindi ako available during your client meeting. Oh, ayan. May 4 na sample. Oh. Nakikita mo naman yung benefits, yes. Pero ang question, paano mo siya i-explain nang maiintindihan ng client mo? Oh, Esperanza. Yan ang matututunan mo tonight. Okay ba yon?
Alright. So, titigan mo na yan. And after ng session natin, I assure you, Esperanza, na kayang-kaya mo na yang i-explain ng malinaw, ng very clear. Okay? And very in-depth. Okay, ayan. So again, our topic for today is about riders. Okay. So, hindi ito yung riding in tandem, guys. Okay? Riders, ito ibig sabihin ito yung ina-attach mo kasama ng life insurance. Okay? So ano bang ibig sabihin ng D-Watch? Uy, pinadalang ka ni UM niyan, D-Watch. O sige nga, paki-type nga sa chat box. Ano-ano ang acronym na ibig sabihin ng D-Watch? Sige nga. O, D. Ano ba yan? Ayan yung mga benefits, UM eh. O ano nga yon? Sige nga. O, D-Watch. D for di bale na lang, hindi ko alam eh. Ano yung D? Disability. Disability po. Okay, very good. Yung the rest, watch. Watch me whip. Waiver. Watch me Wayne. Sige nga, paki-type nga sa chat box para makita natin kung sinong mauuna. Ayan o. Sino nang nakakumpleto? Waiver daw. Ayan yung A. Watch kasi yun eh, di ba? Tignan nga natin. Okay, accident, tama. Yung T. C. May C pa. H. Term. Okay. So, yung D-Watch, para wag ka na mahirapan, pa isa-isa ka ng type dyan. Eto na yon. Okay? Disability, waiver, very good. Accident, term, critical illness, and hospitalization. Okay? Wala lang dyan yung life insurance or death benefit. Siyempre, ano na yun eh, kumbaga given na yun. Okay? So, eto yung mga na-attach natin. Alright? So, simulan na natin yung disability. Alam nyo ba guys, eto, one of our UMs ay nakapagbigay ng claim ng disability. Guys, alam nyo ba kung magkano yan? 1,015,441.66. UM, bakit ganun? Meron siyang butal. Malamala, may kasamang fund value. Okay? Malamala, na-maximize na yung sum assured. Kasi nakita natin, it's due to the illness na cancer. UM, ibig ba sabihin kapag nagkaroon ng illness, makaka-claim ng disability? Depende. Okay? Paano nga po ba makaka-claim ng disability si client? Yan ang pag-uusapan natin. Okay? But before that, excited ka na ba matuto? Type excited if excited. Ayun, very good si Magis, Buti naman, Magis, na i-type mo after kong finlash sa screen, At Salome, charot. Joke lang. Good thing na gumagana yung mga daliri nyo. Okay. Ayan. Excited na Sinong excited na? Si Charita, si Rowena, si Terry, si Verna, Esperanza, Jenna, LB, Des. Okay, excited na sila at sa Salome. Uy, Salome, hindi kita nakikita. Nasaan ka? Okay, si Pami rin. Okay, guys, simply put, makinig. Ang disability, lump sum siya guys. Hindi siya katulad ng hospitalization, nagre-refresh every year. Ito, pag na-claim na, isang bagsakan. Kung 1 million, 1 million na yon. Okay? So, anong definition ng disability? It is claimed if the insured becomes totally and permanently disabled due to injury or disease. Either, pwedeng dahil sa sakit or dahil sa accident na disabled siya. Okay? Gets nyo? Ano naman ang definition ng disabled, UM? Ito yon. If, okay, pakinggan nyo. Ito yan. Ito muna pakita ko.
if 3 out of 6 of daily activities hindi na kayang ma-perform ni client. UM, ano bang ibig sabihin? Oo. Oh, ayan, wag mo ako sabayan. Hihirapan tayo niyan. Ay, sino bang hindi naka-ano? Sinong hindi naka-mute? Okay, sige. Pakina lang guys Alright. So guys, kung hindi na kaya ni client kumain mag-isa, okay, di niya na kaya maglakad mag-isa, mag-transfer from bed to chair, di na kaya makontrol yung wiwi, di na kaya maligo mag-isa, di niya na kaya magbihis mag-isa, kailangan niya na ng tulong ng isa pang tao. 3 out of 6 of these, considered na siyang disabled. Okay? Provided na hindi niya to magawa in 6 consecutive months. Okay? Maliwanag? Eto yun. ano pa yung isang pwedeng kasi itong client ni MJ, hindi naman talaga nakaka-perform pa rin naman. Pero guys, take note, paano naka-claim yung client ni MJ? It's because hindi na siya naka-work. Kapag hindi na naka-work si client, okay, ng 6 consecutive months, considered na siyang disabled. Okay? Ganun siya. Ano pwede kong proof dyan? According to MJ, natuto din ako from her, nag-claim yung client ng PWD. So, may document siya na disabled siya. Pangalawa, sa barangay, meron siyang barangay certificate na hindi na siya naka-work or wala na siyang work. Ganun. So, guys, ganun siya. Okay, malinaw ba? May bago na naman kayong natututunan dito sa Siniskwela, Okay, ganun siya. Okay? Malinaw? Ay, ang ganda pala niyan. Ngayon, may dalawang klase ng TPD or Total and Permanent Disability. Yung tinatawag nating accelerated at yung tinatawag nating non-accelerated. Guys, pag gumagawa ka ng proposal, madalas, accelerated yan. Ang non-accelerated, makikita mo sa PIA, sa ProMil, tsaka sa Pro Lifetime Income. Mga disability plus yun. Ibig sabihin, non-accelerated. Ano ba ibig sabihin ng accelerated? Ano ibig sabihin ng accelerated? Ina-advance siya. Binabawas siya from sum assured. Gets? Ibig sabihin, kung 2 million yung sum assured, si client, nag-claim ng 1 million, magkano na lang sum assured ni client? 1M na lang. Ganun. Okay? Ngayon, issue age nitong TPD natin, 5 to 65 years old. Sabi ko nga kanina, hanggang 70 years old ito, valid. Okay? Malinaw. Ayan yung sinasabi kong accelerated. Kung 1,500,000 yung TPD, kapag kinlaim niya na yung disability, mababawas siya sa sum assured. Kaya kung ako sa'yo, pag gagawa ka ng proposal, lakihan mo yung SA. Kasi binabawas doon. 'Di ba? At the end of the day, magkakatalo talaga sa guaranteed. Yung investment bonus na lang yun eh. Okay? So, ayan. So, ganun siya. Simple lang siyang ipaliwanag. Okay. Kung 1 million yung sum assured, halimbawa, tapos nag-claim siya ng 1 million na disability, ano mangyayari? Anyone? Kung 1 million lang yung sum assured niya, tapos nag-claim ng 1 million na disability, ano mangyayari? Anyone? Sige. Sige. May sumagot ba? Ayun. Very good. Okay. Tama ka, Pami. Mata-terminate na yung policy. Paano kung meron pa siyang critical illness, hindi pa nakiklaim? Wala na. Na-max out na yung sum assured niya.
Diba? Sure, sum assured niya. Kaya, mas masarap kung mataas yung sum assured. Okay? Ganun siya. Alright? Are you learning, guys? Disability pa lang yan. Oh, diba? Okay, marami na tayong natutunan about disability. Next, dun tayo sa waivers. Okay. Guys, ito namang waiver. Paano siya explain sa client? Client, since may waiver itong policy na ino-offer ko sa'yo, client, if ever, so tatlong klase yung waiver natin, guys. Waiver on TPD. Client, if ever ma-disabled ka, si PruLife na yung mag-shoulder ng premium mo hanggang mag-60 ka. Or, matapos mo yung term plan mo, whichever comes first. Okay? Gets nyo? Either mag-60 ka or matapos yung term mo, whichever comes first. Eh, ano naman yung payer waiver? Ibig sabihin ng payer waiver, magkaiba yung PLI sa PO. O, may payer ka, may policy owner ka. Whatever happens to the payer, si Pro na mag-shoulder. Okay, no? Premium ni client. Life care waiver, ano naman to? Waiver on critical illness. Client, pag nagkasakit po tayo, si Pro na po mag-shoulder ng policy, ng premium nyo for your policy until age. Oh, mamaya, check natin yung life care. Magkaiba yan sa TPD. Okay. Waiver tayo on TPD, guys. Parang total and permanent disability. 'Di ba? Makaka-claim lang ang TPD 6 consecutive months. Tama? Oh. AUM, pag ba na-claim yung TPD, pwede na rin mag-claim ng waiver? Oh, pwede. Kung na-claim yung TPD, malamala makiklaim niya rin yung waiver. So long na hindi pa terminated yung kanyang policy. Okay? So, sabi dito guys, basahin natin. PruLife UK shoulders the full premium during the waived period until the benefit expiration or until premium term is over, whichever comes first. O, ang expiration nito hanggang anong age daw? 60. O, hanggang age 60. Ang TPD hanggang anong age? 70. Okay? Ang waiver hanggang 60 lang. Tandaan. Okay? Or, kung over, tapos na yung term. Halimbawa, elite 10 lang yun, edi 10 years. Hanggang 10 years, iso-shoulder ni PruLife yung policy, premium ni client. Okay? Whichever comes first. Kung mag-60 na, bawa, 5 years pa lang yung, 5 years pa lang yung client doon sa kanyang Elite 10. Eh kaso, 60 years old na. Shoulder pa ba ni Pro? Hindi na, expired na. Naintindihan? Gets nyo ba? Whichever comes first. Either mag-60 or matapos yung premium term. Okay, malinaw. Okay, very good. Move tayo to payer waiver. Ba't ganun? Yung payer waiver, hindi ko talaga mapalabas. Nasaan ba yan? Paano mo mapapalabas? Same PO-PLI mo. Okay, lalabas lang yan pag magkaiba yung PO sa PLI. Ibig sabihin, yung PO, parent, tapos yung PLI mo, bata. Gets nyo? It's a rider that can be attached to juvenile policies only. Okay? It waives subsequent premiums if the payer or policy owner, ano nangyari? Kung si parent namatay, halimbawa siya yung PO. Or, ano pa? Na disabled. Diba? Nagkaroon siya ng disability. Nagkasakit, na stroke. TPD na siya. What else? Irrevocable loss of sight. Diba? Or, wala na. Hindi na talaga functional yung both hands.
Wala, pilay na talaga. Both feet, wala na rin. One hand or one foot, considered na siyang disabled. Okay, ganun din guys sa TPD ah. Wala nang 6 months kung bulag na talaga yung dalawang mata. Yung hindi na babalik. Complete and irrevocable. Gets nyo? Okay, guys, maganda na explain nyo to kasi yung dalawa kong elite policies, guys, ito yung selling point. Ito yung nagandahan si client. Ay talaga, if ever ako may mangyari sa akin, si ProLife na sasagot nung tatapos nung policy ng mga anak ko. Yes, client. Kasi nilagyan po natin ng payer waiver. Ganon siya, guys. Kasi alam mo yung ibig sabihin nito. Okay, malinaw? Alright, that's payer waiver. Okay. Hanggang kailan naman ang benefit nito? Oh, guys, hanggang 60 si payer and hanggang 25 si bata. Whichever comes first din. Bakit ganun hanggang 25 lang? Kasi ibig sabihin, ina-assume natin na may work na yung anak mo. 25 na yan eh. 25 anyos na yan, di pa rin nag-work. Ano yan? 'Di ba? Oh. Ikaw, ilang taon ka ba nag-work nung bata ka? 20 anyos ka pa lang, nag-work ka na. Ito nga, 25 di ba? Oh. Ano pa? 60 years old. Ina-assume natin na 60 years old talagang wala ka na talagang work nun or retired ka na. Kaya, iso-shoulder natin yung premium hanggang 60. Kung pa, ayan. Okay? Or premium term is over, whichever comes first. Okay. So guys, meron tayong isang ka-teammate in the name of Eme. Meron siyang client, guys. Nagkaroon ng lung cancer stage 4. Medyo mabigat to. Guys, alam nyo ba, good thing, meron siyang insurance yung client niya. So, nakaklaim yung client niya ng LCB, DHI, at yung tinatawag na life care waiver. Guys, ano ba yung life care waiver? Ano yun? Oh. Ano yun? Yun yung waiver kapag nagkasakit si client, si ProLife na ang mag-shoulder ng premium mo. Grabe. Ganda pala nun. 'Di ba? Oh, ayan. So, ito yung life care waiver na tinatawag. So, si ProLife na ang mag-shoulder ng lahat ng premiums kung nagkasakit si client ng critical illness. Ang cancer, heart attack, stroke. Yun. Until ma-expire or until the premium term is over, whichever comes first. Etong client ni Eme, ilang taon na raw? 58 years old. Ano daw to? Elite 5. Kailan nakuha? 2021. Oh, ano ngayon? 2025, may isang taon pa. 'Di ba? Tama ba? 21. Oh, matatapos yan end ng 2026. Oh, 'di ba? So dahil meron siyang LCW, tapos na 'yan. I mean, si Pro na yung magso-shoulder. Okay? Or halimbawa pa ayon hanggang mag-70 si client. Ang kaso kasi elite 5 lang yun eh. Tapos na yun in 5 years eh. Gets nyo? Whichever comes first. Kung pa ayon, UMR. Di guys, forever di ba ang paa? Until kailan iso-shoulder ni Pro ang premium ni client kung pa ayon? Hanggang, sige, type in the chat box kung nakikinig ka. Pag di ka nag-type, ibig sabihin you're not listening to me, guys. Sorry, pero I will assume na you're not listening. Oh, kita nyo na, mali sagot nyo. You're not listening! Oh, nag-listen naman, hindi lang namin naintindihan yung M. Okay, ulitin natin. Ay!
Ang dami ko nang sinabi, hindi pala ako naintindihan eh. Ulitin natin ha. Guys, ang LCW, pag nag-claim si client, si PruLife na yung mag-shoulder. Ang question na lang hanggang kailan. Okay? Ang definition nito, until the benefit expires or until premium term is over, whichever comes first. Ano ba yung nauna? Okay? So hanggang kailan? Kung Elite 5 to, malamang, tapos na 5 years eh. E di hanggang matapos yung ano, kasi nauna yun eh. 54 years old lang si client eh. 58. Eh paano ang question ko? Paa. Paa, guys, paa. Ulit ah. Ano ba itong mga kausap ko na to? Kung paa siya, ah, unang-una, ang question, hanggang anong age ba ang, ano, hanggang kailan ba ang bayaran ng hulugan yan? Oo, tama, hanggang 100 years old. Pero hanggang kailan ba expired yung benefit na LCW? Sabi, hanggang 70, guys. Kakasabi ko lang, oh. Ano ba kayo? Ayan, may bilog pa nga eh. Ha? Aru! Okay, nagat ka na. Kung may buhay yan. Oh, mali kayo ng sagot. Sino na yung mga mali dyan? Oh, naintindihan. Kung paa siya, shoulder ni Pru, yung premium ni client hanggang mag-70. It just so happen na Elite 5 yun. Naunang matapos eh, whichever comes first. Gets? Gets? Eh, paano? Oh, eto, question ulit. Tignan natin kung nakikinig sila. What if WPTPD, waiver on premium on disability, yung kinlaim ni client, paa, hanggang kailan isyo-shoulder ni client, ni Pru, yung WPTPD. Age ni client, 50, 58. Oh, hanggang kailan? Ang question, hanggang kailan nga ba yung paa? 100 years, di ba? Ang another question, hanggang kailan expired yung WPTPD? Oh, hanggang, ano? Hanggang 60. ayan oh, may check. Tignan nga natin. Oh, Charita. Habang naman kami ah. Charita. Oh, alam mo na ha. Sino ba? Pami, may butal pa, 72. Ano na, Pami? Yung totoo. Mag-usap nga tayo. Oh, diyan ko nalalaman kung nakikinig ka tas pumapasok sa brain or lumalabas dito, 'di ba? Ipapasok nyo naman dito. Kumbaga, i-absorb ng brain natin, ha? The brain is not braining. Okay? Malinaw? Ganun mag-explain sa client. O, client, if ever this happens. Okay? O, ang maganda dyan, alam mo. O, pag nalilito ka, gumawa ka ng, ng Excel. Oh, gawin mo yung ginawa ko kanina, yung parang pin-review mo para di ka nalilito. Uy, waiver on TPD, 60, expiration. LCW, expiration, 70, whichever comes first kung natapos yung term. Whichever comes first. Okay? Guys, sa elite plans, lagyan nyo lagi yan LCW. Actually, yung latest naming na-close, okay lang ba magkwento ako? Okay. Yung latest naming na-close ni Rona, paayon, 60K, may LCW. Nakaka-proud! Nakaka-proud yun, di ba, Rona? Ba't kinuha yun ni client? Kasi mas comprehensive siya eh. Alam niyo yun? Mas comprehensive siya eh. Kung ako man yung client, doon ako sa 3.5 tapos di masyadong comprehensive. Pero APE niya 60K, 5K per month. May LCW pa Oh. Oh, di ba? Ilang taon si client? 26, 27. Oo.
Wala nang PA kasi wala nang PA yon. Pero may LCW. Okay? Oh, ganda, no? Oh. Eto, may definition of terms pa si UMRR. Ano ba ibig sabihin ng accident? Walastik. Pakibasa. Can you define? Ano natin, kunwari, Miss Universe. Okay. What do you think of, paano ba tanungin sa Miss Universe? Ah, in your own point of view, how do you define what an accident is? Okay. Sige nga, paki-explain nga. Sige, kunwari si Des. Des, kunwari ko yung Miss Universe, contender. Okay. Ano ibig sabihin ng accident? Yung pang Miss Universe na answer, babasahin mo na lang naman yan eh. I believe. Ah, dali. Kailangan ko ng interpreter. Ay, OMG! Kailangan pa ng interpreter. Spanish ba to? Ang tindi Ay, ang tindi, no? May Wala akong boss. si coach talaga. Sige. Isang sentence lang naman yan. I believe Yan. accident, an unfortunate incident that happens unexpectedly and unintentionally, typically resulting in damage or injury. Thank you. Perfect answer from candidate number 8. Ganun ang accident, guys. Ibig sabihin, pro-universe. Pro-universe. Ibig sabihin, hindi siya inaasahan. Hindi mo ina-expect. Aksidente nga, di ba? Hindi rin inintensyon. Guys, yung aksidente sa SCTEX, di ba? Dahil namatay. Wala namang may gusto nun mangyari. Pero it happens. Okay? An event that happens by chance or that is without apparent or deliberate cause. Yung parang walang malinaw na dahilan eh. 'Di ba? So, ganun yung aksidente. Okay? That is why we have what we call accident riders. Gusto nyo yarn? So, paano ba yan, UM? Simply put, ADD, dalawang klase yung accident natin, guys. ADD or PA, personal accident. UM, paano ko ma-attach yung personal accident? Yung merong murder and assault, may accident medical reimbursement. Answer. Anyone? Meron akong agent from Team RR. Sabi niya, alam mo, UM, pag maraming nakalagay, yung client ko namamangha. Kaya kapag ginawa mo ako ng one-pager, pwede ba gawin mo maraming laman? Lagyan mo ng PA. Sabi niya. So, paano mo nga ba malalagyan ng PA? Anyone? Answer sa chat box. Tingnan nga natin. Kailangan mong i-minimum yung ADD. Kahit anong tumbling mo, kapag hindi naka-minimum yung ADD, hindi mo mapapalabas yung PA or personal accident. Maliwanag? Okay. AUM, ano ba ang minimum ng ADD? Depende. Kung PAA, 100K. Kung elite, nasa 250K. Okay, maliwanag? Laro-laruin mo rin kasi yung pruwan mo nang matuto ka. Hindi mo kasi nilalaro eh. Ibig ko sabihin laruin, maggawa ka ng sample proposal. Kahit ilagay mo under your name, tas iba-ibahin mo yung age. Pwede yon, hindi masama yon. Okay? So, entry age, 5 to 65, ibig sabihin, sabi mo, ba't ganun? Yung client kong matanda na, hindi ko ma-attach yung ADD. Ilang taon na ba? 66. Bakit? Issue age kasi nito hanggang 65 lang. Ikaw talaga. Hindi ka kasi umattend ng masterclass eh. Yan tuloy, tanong ka ng tanong na doesn't make any sense. Nandyan na sa di watch di ba?
Oh. Again, hanggang kailan ang validity ng ADD? Oh, depende. Kapag traditional, iba. Pero sa VUL, 73. Okay? Pami, yung butal mo kanina, dito mo lagay, oh. Okay, 73, Pami. Oo, yan yung ADD. Oh. Ngayon, ang question ko, ang ADD ba accelerated sa sum assured? Yes or no? Hmm. No. Bakit? Kasi, I believe, sige, Sal, kunwari ikaw, beauty pageant contender, pakibasa, what is, for you, in your own point of view, what is accidental death and dismemberment or disablement? Thank you for that wonderful question. Perfect! I believe, I believe that accidental death and dismemberment is a rider that pays lump sum cash benefit separate from the basic sum assured in case of accidental death. And accidental dismemberment or accidental dismemberment. Disablement pala kasi yun, ulit. Babasa ka lang, mali pa eh, no? Yung anong kaibahan ng disablement tsaka dismemberment? Disablement, disabled. Dismemberment, natanggal, na dismember yung katawan. Ah, Oo, kasi pwedeng nandyan yung paa mo, pero di na functional. Dismemberment, okay. tanggal yung paa talaga, putol. Putol. Okay. Oo. Okay, yun yung kinaiba. Okay. Back to you ka parang question, no? Truthfully, isasabihin ko pa lang, explain, naunahan mo na ako agad eh. Okay. So, very good. Thank you, Sal. Okay. Thank you so much. Thank you very much, candidate number 4. Okay. So, guys, ibig sabihin nun, separate siya on top of sum assured. Okay. Ibig sabihin, kung 3 million yung sum assured niya, tapos may 1 million siyang ADD. O, katulad nung ano, may sample yata ako dito. Ay, ito pala yung ano, guys, percentage. Example. Namatay si client due to that accident, 100%. Kung 1 million yon, 1 million mabibigay. Okay? Kung both hands, 100. Both feet, dismembered or disabled, 100. Loss of sight, 100%. One hand, one foot, 100%. One hand, one sight. Kawawa naman, wala ng kamay, wala pang isang mata. 100%. Loss of one foot, 50%. One hand, 50%. One eye, 50%. Both ears, hindi na makarinig. Due to accident to, guys. Halimbawa, ano bang accident? Tinamaan ng something, halimbawa lang, nauntog. Tas di na makarinig, 50% ADD yan. Okay? Both thumbs, hindi na siya makapag-okay, 25%. Okay? Isang thumbs lang, one thumb, 10%. Okay? One finger, 10%. So, kung 1 million, meron siyang 100K na pwedeng maklaim. Kung sakali, isang ano, daliri. Okay? Guys, kaya lang, kapag daliri, kailangan up to 3 phalanges. Ano yung phalanges? Yung guhit nito. 1, 2, 3. Dapat 3 pag sa daliri. Actually, kapag nagpe-present ako kay client, pag gusto ko mag-joke, gino-joke ko to. So, client, kapag po tayo nagupit, pag nagipit po tayo, pwede po tayo paputol na isang daliri. May 100,000 po kayo dito. De, joke lang po, wag po natin gagawin yon. O, di ba? Mag-joke ka naman para hindi ka naman boring, kausap. Okay? Eto, guys, sample. Eto, kailan lang to? Vehicular accident sa ECTEX. Kunwari, si client, yung isa sa mga namatay.
Meron siyang life insurance 3 million. Meron siyang accidental death and disablement or dismemberment na 1M. May fund value siya na 180K. Magkano ang makiklaim ni client total? Candidate number 1. Tawag tayo sa team direct. Pami. Pami, save yourself. Pami, candidate number 1. Hello. Yan. So, how much is the total claim of the client? Total, Oo. hindi ko nakita. Ayan, Ayan. ayan, nakalagay na. Oo. I believe, ganun. Oh, Believe the client will have uh, 4,180,000 yun. insurance claim. Correct. Thank you so much, candidate number 1. Okay, guys. Bakit naging 4.180K? Kasi 3 million sum assured. Namatay si client due to that accident. So, yung sum assured po, client, plus yung accident insurance nyo po, accident coverage, plus kung magkano man po yung fund, ibibigay na po sa beneficiary. Malinaw, guys? Malinaw. Okay. Ito, guys, actual claim story. Guys, okay lang ba kwento? One of our co-advisors, guys, nag-snorkeling lang and then hindi na nakabalik. So, died due to drowning. Okay. So, meron siyang sum assured or life insurance sa 2 million. Meron siyang accidental na 2 million. Tas may fund value, may laman na yung fund na 3,007. Magkano yung total claim ni client sa tingin nyo? Candidate number 5, Esperanza. I believe po it's 4,03,718 and 66 centavos. Yan. Explain why. Kasi po, died na po siya. So, death benefit niya po, makukuha na niya yung sum assured na 2M, plus meron po siyang ADD na 2M, and may fund value na po siya na 3,718 and 66 centavos po. Thank you so much, candidate number 5. Guys, ganun siya. Thank you, Esperanza. Ganun siya i-explain kay client. Ito, guys, actual claim to. Na-appreciate nyo ba? Guys, 4 million yung napunta sa beneficiary. Very untimely yung death nung teammate natin na to. She's only 27, 28. Wala pang 30 years old, guys. Binawian na siya ng buhay. Pero, ang good thing lang, meron siyang naiwang instant pamana sa kanyang pamilya. Gets? Ganun talaga eh. So, eto guys yung ating benefits. Ito yung pinopromote natin sa mga tao. Magkano kaya yung premium ni teammate? Sa tingin nyo? Guys, wala pang 5K yun. Kasi bata pa si client. Oo. Kung nag-accumulate na ng fund yun, mala-mala, mga 3rd year na yung policy niya. Gets nyo? Edi mas mura pa niyang nakuha. Okay? So, again, issue age 5 to 65. 73 is the benefit expiration. Walang waiting period. Ibig sabihin, na-approve today, na-aksidente today, mabibigyan ng claim today. Gets? Walang waiting period. Yun ang matindi. Same with life insurance. Basta guys, walang nilabag na batas. Hindi nag-dangerous sports. Hindi under the influence of alcohol or drugs. Okay?
Yan, mabibigay yan. AUM, ano naman yung tinatawag na personal accident? Oh, sino familiar dito? O yung kanina pinakita ko yung ano, yung one pager may PA, di ba? Personal accident. O, ano yun? Meron siyang ADD, merong accidental TPD on top of the accelerated TPD, may murder and assault, renewal bonus, accidental medical reimbursement. Meron ding double indemnity, dangerous sports coverage, field trip coverage. Guys, ito, pwede mong i-attach ito or not. Ito. Ito naman, based sa age. Same din with field trip coverage, based sa age. May i-attach lang siya. Okay? So, alam nyo ba, one of our teammates in the name of Arwell, ayan, merong siyang na bigyan ng claim ng client. Guys, nakalmot ng pusa yung client niya. Nakapag-claim ng 2,000 from the accidental medical reimbursement. Actually, mura pa nga to eh. 'Di ba? Meron nakagat ng aso, magkano nagastos? 30,000 plus. Aksidente 'yun eh. 'Di ba? Meron pang isa yung tinamaan ng surfboard sa ulo, guys. Kala niya masakit lang ulo niya. Pag uwi niya ng Manila, basag pala yung bungo, kailangang bakalan. Lagyan ng metal. So 80,000 plus yung nagastos, nakapag-reimburse with this personal accident na medical reimbursement. Okay? So, ano to? ADD, na-explain na natin to eh. 'Di ba? Ang kinaiba lang, PA siya. Oh. Ibig sabihin, pag nilagyan mo to, halimbawa, 1 million mo to, tapos meron kang 100,000 na minimum, edi ang ADD mo dito sa client mo na to is 1.1 million. Okay? Malinaw? ATPD, Accidental Total Permanent Disability. Example guys, makinig. 1 million mo yung PA-ADD, yung disability, pag inon mo yan, magwa 1M din yan. Okay? Ano yan eh? Matik na. Guys, anong kinaiba nito sa accelerated TPD? Yung kanina nating diniscuss. Anyone? Kasi 6 months din naman siya. Oh, On top yan, UM. yes. On top of the TPD. Ibig sabihin, kapag siya ay na-aksidente at na-disabled, meron pa siyang ATPD, ATPD on top of the accelerated TPD. Gets? Yun ang kinaiba niya. Ibig sabihin, nakaklaim siya ng 1 million. Tapos may additional 1 million pa siya kasi may ATPD siya. Accidental, Total, and Permanent Disability. Kasi yung TPD na usual, yung accelerated, pwede rin kasing disablement to or disability due to disease. Halimbawa, stroke. Paralyzed na, hindi na makagalaw. TPD. Dito, due to injury ng accident. Gets? Maliwanag ba? AUM, ba't ganun kapag na-aksidente may additional? Sa tingin mo, bakit? Candidate number. Magtatawag ulit tayo. Oh, sino kayang gustong sumagot? Oh. Bakit sa tingin mo pag aksidente, mas maraming nakiklaim? Katulad nito, kung may ATPD siya, may additional 1M pa. Ano sa tingin mo? Anyone? Kasi, that's what we do.
we secure the client during his or her working capacity. Ibig sabihin, guys, mula or hanggang mag-70 ka or hanggang mag-60 ka, may capacity ka mag-work. If ever na na-aksidente ka at na-disable ka, dun papasok si ProLife. Kasi dapat nakakapag-work ka pa kung hindi dahil sa aksidente na yan. Gets? Dito kami papasok, client. This is where we come in. Relax. Di ba? Paano? UM? Nabaril? Shucks. Murder and assault. Guys, kapag nilagyan mo ng 1 million, yung PA mo, 50% murder and assault. Automatic na yon. Kung 1M ang inilagay mo sa PA, di ba? 1M yung ATPD, yung disability. Magkano ang mo? Murder and assault. 500K. Gets? Kaya wag ka nagtaka, ba't na 500 yan? 50% kasi yan. Paano kung 500K nilagay mo sa PA? Magkano ang murder and assault? Candidate number 3. Terry. 500K nilagay mo sa PA. Magkano murder and assault? 250K. Very good. I believe, kulang ka ng sagot. Dapat may I believe. Ayan, malinaw. UM, ano naman yung renewal bonus, yung tinatawag na RB? Hindi ako yan. Palayo ko yan, pero renewal bonus ang ibig sabihin dito ng RB. Ano yan? UM, di ko kasi yan alam explain. Ngayon, alam mo na. Client, dahil meron po itong included na renewal bonus client, 5% po every year nag-i-increase yung inyong accident coverage in a period of 5 years nang wala pong additional premium. Okay? So example, yung ADD mo 1M, in 5 years time, magiging 1,250,000 siya. Kasi every year, nag-i-increase ng 5%. 5% times 5 years, that's 5 times 5, 25%. Kung 1 million yan, 1,250. Gets? OMG, di ko alam kung kikinig pa kayo ha. Wala sumasagot. Charot. Paano kami sasagot? Nakamute kami, UM. Sorry. Sorry, okay? Ayan. Guys, ano naman yung accidental medical reimbursement? Accident medical expense reimbursement. Okay, magtawag tayo. Candidate number 3, Rona Rivera, RR. What is AIMER for you? Basa. Accidental medical I believe, expense reimbursement. kulang. I Hindi pa believe. tapos UN. Ay, okay, sorry. Ayan. I believe. And AIMER is a benefit that reimburses inpatient and outpatient expenses up to a specified limit incurred within 30 days from the date of the accident with respect to medical or surgical treatment by a physician or in connection with confinement in a registered or government hospital, including medication, first aid treatment, application of dressings, examination by X-ray, use of operating room and or ambulance for the administration of medicines or anesthetic as prescribed by a qualified medical practitioner. Perfect. Thank you so much, candidate number Thank you. 3. Okay, thank you, Rona. Guys, simple lang yung AIMER. Katulad nung sinabi nating example kanina. Client, since meron kang AIMER or accidental medical reimbursement up to, guys, ano to? How much ito? 10% ng nilagay mong personal accident, ADD. Kung 1 million yung nilagay mo, magkano ito? This would be 100K. Very good.
Sumagot yung nasa likod ko. Narinig ko. Oo. 100K. O, kung 2M yung nilagay mo sa PA na accidental ADD, magiging 200K siya. Tama? Magiging magkano yung murder and assault? Diba yung murder and assault, 50%? O, matik na yon, magiging 1M. Gets nyo ba, guys? Okay. Client, pag po may nangyari sa atin due to accident, basta po makapag-claim po tayo within 30 days. From the date po ng accident, makakapag-reimburse po tayo. Okay? Kailangan lang syempre natin ng mga documents. Diba? Yung attending physician statement, diba? Claimant statement, o yung mga ganun-ganon. Okay? Malinaw, guys. Are you learning? Type learning if learning. Check nga natin kung sino yung mga nandito. Yung totoong nandito, no? Sana nakikita ako sila. Okay. Guys, pag kayo, umattend kayo ng training, magpapakita ka kasi para nakikita na all eyes, all ears. Diba? Kasi kung hindi ka nakikita, anong ginagawa mo ngayon? Ano, nagpapakain ka ng aso. Paano ka makakapakinig? Diba? Ganun yun. So anyway, punta tayo sa term rider. Okay. Guys, simply put, ang term rider, additional sum assured lang siya. Okay? Malinaw? So, kapag nilagyan mo ng additional term rider, yung iyong offer, si client, magkakaroon ng additional sum assured. Okay? Ang issue age niya, 0 to 60. Tapos, ang expiration nito ay hanggang age 75. Okay? So, sino yung, syempre, kung sino yung insured, siya yung covered dito. Okay? Pag nilagyan mo ng additional term rider, matik na siya na 100% ng sum assured. So, kung ang sum assured nilagay mo 3 million, tapos nilagay mo ng additional term rider, 3 million din yung na yun. So, ibig sabihin, makaka-claim siya kung namatay siya ng 6 million, provided namatay siya before 75. Gets nyo? 76 siya namatay. Magkano makiklaim? Dito lang, 3M lang na sum assured. Maliwanag? Yes? Okay, very good. Ayan. Pay your term rider. Okay. Ito naman guys, mailalagay mo to again kung magkaiba yung PLI tsaka PO mo. Okay, pag nilagyan mo ng pay your term rider, kung may mangyari kay payor, may sum assured si beneficiary niya. Malinaw? Oo. So, sino pwedeng beneficiary dito? Di ko sino yung PLI, siyang gawin mong beneficiary ni payor. Parang sa PHP, di ba? Naalala nyo sa PHP? Oo. Guys, sa PHP, pag nilagyan mo ng pay your term rider, pagdating sa beneficiary, dalawang menu nun. Beneficiary ni PLI, tsaka beneficiary ni payor. Kasi pag namatay si payor, may amount, 100% ng sum assured. Makukuha. Pero sa PHP kasi, pwede mong lagyan ng amount. Okay, dito, pag sa mga ordinary, diba, elite, 100% siya ng sum assured. Maliwanag? Benefit expiration, 75 years old din. Issue age, 0 to 60, 0 to 70 pagpa. Okay, maliwanag? Okay, guys. Type maliwanag kung clear. Balik ta rin natin. Type clear kung maliwanag. Masyado mahaba yung maliwanag, Sige na nga, clear na nga lang. Okay, crystal clear. Okay. Kasi papunta na tayo sa exciting part. Critical illness tayo. Bakit exciting to? Kasi nakaklaim ako nito. Oo. Oo, guys. Nakaklaim ako ng cancer benefit. Kasi nagkaroon ako ng breast cancer. Last 2022. Okay. Ngayon,
Bukod sa akin, meron pa tayong client, eto cervical naman. Okay, by the name of our teammate Catherine Laparan, si Madam Cat. Okay. Life care benefit. Ayan, LCB 1,250,000. Oh, naka-claim din ng surgical. Siguro, nag-surgery yung client niya. Tsaka na-confine ng 5 days. May DHI. So, again, cervical cancer stage 1. Stage 1B. Oh, stage 1 lang. Nakaka-claim tayo, guys. Magkano to? 48K. So, 4K per month lang. Guys, 4K per month lang. Tapos, 1 million yung na-claim. Okay ba yun? Panalo ba yun? 48. Sabihin mo ng ilang years to? 2021, 2022, 2023, 2024. 2024 naka-claim, no? O, 2024. 3 years siyang naghulog. 48K times 3 years. Ilan yun? 8 times 3. Saan na yun? 8 times 3. 24. 3 times 4, 12. 144K. O guys, 144K ang hinulog ni client versus 1,250,000. Sulit ba ang insurance? Worth it ba? Ang tatanungin ko sa'yo, worth it ba? Yes or yes? Guys, worth it yan. Kasi if anything happens to you, may guaranteed benefit ka na ganitong amount na hindi mo pa in-earn. If nothing happens, tumubo pera mo. Eh, if something happens, we got you. Gets? Ganun lang siya kasimple, guys. Oh, ngayon, bukod dyan, meron pa tayong ganito. Ano ba to? Oh, 1 million. LCB din. Oh, ito, August 13 naman, 2024 na claim. Meron din tayong June, ano to? May 31, 1 million. LCB din. Ano naman to? Stage 4 lang cancer. 47 years old lang, guys. Imagine. Ako, 41 years old na. 'Di ba? Pabata ng pabata ang mga nagkakasakit. O, magkano to? 72K. Parang 6K lang per month. O, 2019 nakaklaim, May 2024. O, i-times mo to ng ano? 2019 to 2024. 5 years. O, magkano yan? O, sige nga. Ayoko na mag-times. Magkakalkyo na lang ako. 72. 672 times 5. O, 363,000. I thank you, Irene. 360. O, 363 versus 1M, guys. Sulit ba? LCB pa lang yan. Wala pang ADD, disability, hindi pa nakiklaim ang life insurance. Ganyan kaganda yung product natin. So kung hindi mo siya na-appreciate, umattend ka ng FA Masterclass. Yes, kasi these are real life stories. Real life stories ito, guys. Parang ako naka-brace. Hindi naman ako naka-brace. Anyway, this is a client of Becca. Oh. So guys, eto yung mga critical illness natin. Iba-iba yung klase niya. Okay? Siguro kung nalilito ka dito, this is the time na makinig kang mabuti. Okay? Guys, we have CCB, LCB, LC+, MLCP, and LCAP. Simply put, guys, nakikinig ba kayo? Type listening kung listening. Parang, guys, ganito siya. Parang sa McDo. Okay? Sabihin na natin ito yung, Burger McDo. Okay? Ito, cheeseburger McDo. Okay? Ito, burger deluxe. Okay? Ito, quarter pounder. Ito, Big Mac.
Okay, Big Mac yan. Quarter pounder. Oh. Guys, ganyan ang critical illness natin. The more na nagmamahal, the more na dumadaming laman. 'Di ba ganun sa burger? Ano ang pinakamarami na laman? Big Mac, 'di ba? Kaya nga siya yung big eh. Siya yung pinakamalaki. Pati kahon yan, malaki eh. O, 'di ba? O, pag regular burger ka lang, CCB ka. Okay? Pero ano yung pinakamadalas? Cheeseburger, McDo, 'di ba? LCB. Oh. Pero kung gusto mo ng medyo deluxe, LC plus ka. Oh, same lang yan ng LCB. The only difference is non-accelerated yung LCP. Kapag guys, makinig kayo sa akin, kapag gumawa ka ng sample proposal sa Pruan, naka-default siya saan? Tama, overload, sabi ni Magis, no? Oo. Saan siya naka-default? Sa? Kakaalaman tayo sa laging gumagawa ng sample proposal. CCB ba? Walang CCB sa paa, guys. Saan naka-default? Sa? Wala sumasagot. Saan naka-default ang sample? Halimbawa, gumawa ka ng create new application sa Pruan. Saan siya naka-default? Ibig sabihin may amount siya doon. LCP. Life Care Plus. Correct. Sino to? Salome. Good job. Good job, candidate number 4. Okay. Life Care Plus. Ang ginagawa mo, di ba? Ino-off mo. Silalagay mo LCB. Tama? Oo. Kasi, ano kinaiba niya sa LCB? Ang LCP, mas mahal because? Because. Oo, tama. Dahil non-accelerated. Correct. Simple. Diba? Okay. Let's define. And let's differentiate. Wow. Let's differentiate the meaning of these coverages. Ba't kaya para ako naka-verse? Okay. Yung CCB, guys, 15 critical illness. Makikita nyo to sa PEP tsaka sa elite. Okay? Di nyo to makikita sa PAA. Kasi 15 lang to eh. Oo. LCB naman, ito yung cheeseburger natin. Yung parang laging nasa value meal. Yung LCB, ito naman yung pinaka common or regular 36 critical illnesses. Okay? Both of them accelerated, meaning ina-advance from sum assured. Malinaw? Okay. Ngayon, LCP, katulad nung nabanggit kanina, hindi siya accelerated. So, halimbawa, 3 million SA, nag-claim si client 1M. Kapag LCP siya, mame-maintain na 3M ang sum assured. Pero kung LCB siya, 2M na lang to kasi mama-minus na yung 1M. Gets? Same with LCP, non-accelerated. Ano kinaibahan niya sa LCP? May 25% na pwedeng i-advance. Oo. Pwede mag-advance dyan for early stage cancer. MLCP, multiple, 3 beses ka pwedeng mag-claim. Kung 1 million lang nilagay mo, 3 categories nito. Guys, ganito yung counterpart sa FWD. Sa FWD, meron silang MLCP. Ito yung tinapatan ko dun sa isa kong client. Oo, buti may MLCP tayo. 3 beses pwedeng mag-claim. Okay? Okay, isa-isayin natin. LCB. Guys, alam natin to.
client, 36 critical illnesses yung ating coverage. Included na po yung big three natin, which is heart attack, cancer, and stroke. Yan, hanggang 70 years old po yung ating coverage dito. Okay? Ang LCP naman, client, same with LCB, ang kinaibahan lang po niya, non-accelerated siya. Okay, malinaw guys? Malinaw. Okay. LCAP tayo. Pwede mo namang itry guys, no? Para malaman mo din yung difference niya sa price or sa premium amount. So, ang LCAP, ang maganda kasi dito, halimbawa 1 million lang yung nilagay mo sa LCAP. Up to 1.5 million yung pwedeng maklaim. Bakit? Kasi may 10% na additional pwedeng maklaim due to angioplasty, 20% kung nagkaroon ng diabetic complication, and additional 20% kung yung early stage cancer niya nag-progress to advanced or later stage or late stage. Gets nyo? Yun yung LC plus or LCAP. Okay? Maliwanag? Ganun lang siya. Okay. MLCP naman. Ito naman yung, etong LCAP natin, quarter pounder, di ba? Etong MLCP, ito yung Big Mac natin, guys. Ano yung maganda dito? Ang maganda dito sa LCP, up to 310%. So, kung 1 million yung nilagay mong LCP, up to 3 million, 100,000 pwede mong maklaim. Bakit? Kasi nga, pwede kang mag-claim. Halimbawa, nagka-cancer. O, meron tayong teammate, guys, nagka-cancer. Breast cancer. Kung may MLCP siya, kasi after niya magka-breast cancer, nagkaroon siya ng heart attack. So, pwede pa rin siya makaklaim. Kung yung client na yon, eto nga yung kanyang plan, nagkaroon ng ba't ba to nagne-next mag-isa? Nagkaroon ng major burns. Grabe naman, nasunog pa. Iba na lang. Head trauma na lang. Kunwari nadulas. Aksidente yun, di ba? O, major head trauma. O, makaka-claim pa. Di ba? Yan. So, 310. O, ano yung 10%? UM. O, relax. Angioplasty din, parang yung LCAP. Okay? Ano kinaiba niya sa LCAP kanina? Yung LCAP kasi may 20% na ano? Di na naman nakikinig to mga to. Uy, the brain is not braining na naman kayo. Ano yung 20%? Diabetic complication. Ayan, no? Diba? Yan yung wala dun sa MLCP. Pero, wait, 3 times pwedeng makaklaim. Gets? Iba't ibang group. Unang group, cancer, major organ failure. Pangalawang group, heart-related and stroke. Pangatlo, neuromuscular and others. Actually, guys, sa FWD, 5 categories nila. Sa atin, 3 lang. Pero, 3 beses lang din sila pwede. Ang selling point ko dun, client, inano lang nila yan eh. Sinab-categorize lang din nila yan eh. Same lang yan sa atin eh. Parang ganun, no? Pero sa atin, 3 lang. Pero 3 times pwedeng mag-claim. Ganun. Di ko na sinabi, actually, mas marami sila. Diba? Selling point mo yun. Oh, next tayo. Hospital. Income rider. Okay? Hospital, eto guys, ito yung pinakamarami nating claim, napapansin ko, DHI. O, ayan. Ano ba yung DHI? Kapag na-confine si client, per day of confinement, eto yung DHI. Diba? Eto, si Miss Katlaparan, 12K. Uterine fibroids. O, 33 years old lang. 4K per month. O, diba? Nakapag-claim. O, eto pa, si Rosemary Di Macali. Oh, Di Macali. Calculus. Oh, nahirapan to sa subject niya. Na-confine. Hindi, ano yan?
Sa ano to, alam ko, gallbladder yata yan eh. Oo. Na-confine 11 days, tas nagpa-surgery. O, 15K. Magkano lang to? 2.5 per month lang yan, guys. Ilang taon si client? 42 years old. 'Di ba? O, imagine. Ganda ba nung product natin? 'Di ba? Kahit sa math ka pa mahirapan, kahit anong subject. Charot. O, ayan. So, DHI provides cash benefits for each day of confinement. Ayan, alam na natin yan eh. 'Di ba? O, guys, issue age nito, 18 to 54 years old. Ibig sabihin, kung 55 years old, malalagyan mo pa ba? Hindi na. Expiration nito, 65. Okay? Hanggang 5K lang ang kanyang maximum. Meron din tong long-term hospitalization. Guys, kapag 31 days and above, pwede na magkaroon ng hospitalization. Long-term hospitalization. So, halimbawa, 60 days siya na-confine. Sa 31st day hanggang 60th day, 2K na yung makiklaim niya. Kasi 1K na DHI, assuming na 1K yung DHI ha. Tapos 1K na LTH. ICU, kung na ICU. Surgical, kung na surgery. Ang galing mo magturo, UM ganun talaga eh. Ano gagawin natin? Kung na-surgery siya during confinement. UM, paano ba na determine yung amount niyan? Guys, kung magkano yung nilagay mo sa DHI, pag inon mo tong mga ito, LTH, surgical, ICU, 100% ng DHI, matik na yon. Long term. 15 times ng DHI, yun yung surgical. And 200% ng DHI, yun yung ICU. Maliwanag? Maliwanag? Oo. Ayun. So guys, yan lang actually yung D-Watch, no? Meron din tayong tinatawag na Future Safe Rider. Okay? Pag nilagyan mo nito, every year, tumataas yung sum assured niya ng 5%. Up to 50%. Parang renewal bonus. Pero sa sum assured, hindi sa ADD. Gets? Yan. So, guys, ito naman, client natin sa Eslia, ano to? Namatay due to acute myocardial infarction. Guys, OFW siya, 35 years old lang, guys. Ang actual claim, 4.1 million. Kahit maaga kang bawian ng buhay, client, hindi mamomblema yung loved ones mo dahil may maiiwan ka sa kanila. Yan. Yan, ano yan? Life insurance yung claim. Eto din, brain herniation naman, guys. 3K per month, 156,000 total premiums na hinulog. Guys, was able to claim 3,004,874. Kasi sum assured plus fund value, tas may hospital income pa. Sulit ba, guys? Worth it ba yung mga ano natin? Eto. Death din. Death. Kay Mami Ems naman, myocardial infarction. 498 death benefit, tas 1K na DHI. 53 years old, nurse. Guys, wala talagang pinipili ang sakit eh. Kahit anong trabaho mo, kahit babae, lalaki, mayaman, o hindi, wala talagang pinipili yan eh. Ngayon, guys, eto, proposal design tayo, mabilis na lang. Indirectly proportion kasi guys yung investment and insurance. Kapag tinaas mo yung insurance, bababa yung fund. Naintindihan? Kapag binaba mo naman yung benefits, tataas naman yung fund. Kaya sinasabi natin sa client, ano ba ang kailangan mo? Ano ba ang need mo? Kasi doon tayo magfo-focus. Okay? So mahalagang alamin mo ang mga ito. Yung kaninang sinabi ko, 50% product knowledge, 50% client knowledge.
O, di ba? Alam mo, may mga dependent siya. Healthy ba siya? Ano bang trabaho niya? Di ba? Magkano ba kinikita niya? Di ba? Meron ba siyang insurance? Meron ba siyang investment? And ano ba yung priority niya right now? Okay? So, case study tayo. Mabilis na lang, guys. Number 1. Okay lang ba? Mag-sample ako. Eto, client mo daw, BPO employee, 25 years old, single. Ang monthly income niya, 25,000 per month. Paano mo to gagawa ng proposal? Anyone? O, bigyan ko kayo ng sample. Paano mo ma-determine yung needed niyang insurance? Number 1, rule of thumb, at least 10 times ng annual income mo yung life insurance mo, client. So, kung susumahin natin yan, client, 25,000 monthly income mo, in 1 year, times 10 years, that's 3 million pesos. So, ang ire-recommend ko sa'yo, client, may 3 million ka man lang na life insurance coverage. Ngayon, paano mo naman i-determine yung premium amount? Oh, 60-20-20, guys, naalala nyo? Budgeting technique natin, i-times mo ng 20% yung monthly income niya. Diba? 25K. O, pag tinimes mo yan ng 20%, magkano yan? 5K. So, ito yung recommended mo. So, ito yung ideal. Ito yung ideal na premium. Ito, ideal coverage. Gets? O, ganito, guys. Bigay ka sa kanya, 3.5, 5K, 7.5 na. Dalawang paa, isang 15-year plan. O, ano yung pasok dun sa ideal? Yung nasa gitna. 5K na amount at 3M na sum assured. O, mas malaki pa nga sa ideal ito, client. Biruin mo, I can give you 4 million. Guaranteed, client. On top of that, may tigwa 1M pa yan. Disability, accidental, critical illness, may confinement pa yan per day. And surgical. On top of that, client, may fund pa yan. Papalo pa yan ng 9.7 million pag tuloy-tuloy ka, walang withdraw. Oh, client, kung gusto mo ng mas maiksian, 15 years, done ka na, dito ka sa 15-year plan. Oh, 5M, 111. Pareho lang, pero kinompress kasi natin, kaya mas may difference lang sa premium. Oh, ganyan siya, guys. This is for BPO young professional. Okay? Learning. Ito naman client mo, pangalawa. Professional daw siya. Isa siyang attorney or doktor. 30 years old. Uy, single. Single. Aba, baka pwede mag-apply as jowa. Charot. O, ano daw yung ano niya? Priority, retirement daw. Monthly income, 100K. Oy, again, paano mo de-determine? Sige nga, pa-type sa chat box. Rule of thumb, 10 times ng monthly income, annual income, yung ideal insurance. Yes. Oh, 10 times ng annual income, not monthly. Oo. So, 100K times 12 months, annualize mo siya. Then, times, 20 years. Ay, ito naman pala kasi retirement. So, insurance, yes, pwede. Pero ito kasi retirement daw. So, check mo. Retirement. 20 years siya magre-retire. O, ideal fund niya, 24M. Okay? Tapos, pwede mo ring sabihin niyang 10% ng annual income yung kanyang insurance. Magkano yun? 1.2 o 12M naman, di ba? Ideally, may 12M siyang life insurance. Okay? Magkano naman yung premium? O, 60-20-20 again, at least 20K. Yan yung recommended na premium amount. Okay? So, tignan mo. Ano ba yung pasok? Client, ito yung pasok ko. 20M sa budget mo, sa anong meron ka, and then we will work our way up na lang na makuha natin yung 24M na retirement fund mo. Okay? Maliwanag, guys? Learning ba? Oh, third client, nako. Pang-eduk fund daw ng anak, 5 years old.
O, paano mo ngayon de-determine? Anong mga tatanong? Sige, client, bigyan kita sample paa. Paa agad? Bakit paa agad? I-check mo muna. Ano bang needed? Ano daw ba gusto? Example, sabi UST, nursing daw yung course. Check mo yung table natin. Okay? 60-20-20 pa rin yan. Example, ito. Sabi UST, 5 years old yung anak, ito. So guys, 1.7. Okay? So check mo. Gawa ka ng sample proposal. 10 years, 7 years, 5 years, napasok sa budget niya, na magwa 1.7 in 14 years time. Actually, client, 10 years pa lang, pasok ka na sa goal mo dito sa ginawa kong sample. 'Di ba? May time ka pang mag-accumulate ng fund niyan. Tutubo pa yan, more than sa need mo, may pambaon ka pa sa anak mo. And earn. Okay? And, ito pang-apat guys na client. Sabi niya, ay gusto ko ng 1 million in 10 years time. Okay lang ba yun? 80K daw yung income niya per month. Ano? Meron na ba siyang insurance? Kung wala pa, bigyan mo ng sample. Okay? So guys, ito. Actual client namin ito. Tama. Nasa sales kit natin yan. Tama. Alright. Guys, 15, 10 years, 7 year, 5 years. 1M daw ang gusto niyang erase. Pag age niya ng 51 years old. Tignan mo. Ano ba yung itong 10-year plan, client. May 1M ka na in 10 years. Tapos, ang maganda dito, meron ka pang very comprehensive coverage. Guys, ito yung client namin na isa. 80K daw per month yung kinikita. Na-close namin to 12K na 10-year plan na JFW ko. Okay. Yan. Okay ba? Are you learning? Learning. Focus on the need. Ano pa? Do not always give in to what the client think he or she needs. Kasi kaya ka nga advisor, you are advising and recommending the suitable plan. Okay? Focus on the benefits, yung coverage, yung guaranteed na binibigay natin, guys. Kasi doon sila panalo. Okay? And always give 3 or 4 na proposal para may pagpipilian si client. Okay? So, guys, social media branding, pwede kang mag-post ng ganito, send ko na lang sa SOCMED, okay, about elite, para naman may elite kang closing para sa Thailand, sa Bangkok, sa Wadika. Di ba? Magkano kailangan natin sa Sawadika? Mga PBB, mga bahay ni Kuya. Tama ba? 500K? Tapusin na natin this month yan. Okay? So that's all guys. I hope marami kayong natutunan tonight. Ayun, meron ba kayong questions?